Pano ng bansa ang ilang kontraktor na pinadadalo sa pagdinig ng Senado sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Balita So mo. ayan mga pre ibig sabihin, yung mga kontraktor po na inimbitahan sa Senado, nasa ano daw, nasa ibang bansa. So paano natin makukuha yung ano niyan, yung kanilang panig? Or paano natin malalaman yung katotohanan kung wala sila? Sa bagay, kaya pag ikaw ay ayaw mo talagang dumalo, nagtatago ka, sign of guilt na yan, automatic na yan. So, sana po, no, magawan po ito ng paraan ng ating gobyerno na talagang mapaharap sila dyan sa ano, sa hearing na yan. At saka, baka naman ginagaya nila si Harry Roque, nako, mahirap yan. Huwag yung gagayahin yung puganting yun. Humarap kayo. Sa bagay, guilty kayo kaya magtatago na lang siguro. Diba? At saka, nakanakaw na naman ang pera ng taong bayan, diba? Puno na yung bulsa, umaapaw na yung salapi. Kaya pwede nang magtago. May pamasahe na, may pa-travel na, papuntang ibang bansa, diba? Sarap talaga ng buhay ng mga taong ito. Grabe. Pilipinas po, kung hindi po naging presidente ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo pong lulubog po yung ating bansa. Tapos ito pa yung matindi mga pre, sabi ni Sara Duterte, yung kung seryoso daw talaga yung ating mahal na Pangulo, no? O si Pangulong Bongbong Marcos, kung seryoso daw po talaga, yung investigasyon po na ito, kaya lang daw po yan sa loob ng isang araw. Sos Mariusip, napakaboba mo, Mrs. Miss Vice President. Napakaboba mo, Vice President Rodrigo tuloy. Sara Duterte. Di ba? Ay, nako. So, anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Ayan, syempre, kung hindi ko pa naka-like dito, naka-subscribe, mag-like, share, subscribe ka na. At may TikTok, Facebook po tayo mga pre. So, tuloy na po natin ito. Mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert. Nasa labas na ng bansa ang ilang sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na nag-iimbestiga sa anomalya. Mayroon ng nasa Amerika kabilang ang umamin sa kanyang nasangkot sa anomalya pero takot na lumantad. Sarap-sarap ng pagnanakaw nyo noon, tapos nung pinatawag na kayo, pa-US na kayo. Ando na po sila sa Amerika, takot lumantad. Grabe, dapat kamatayan po yung parusa dito sa mga kupal na to, sa totoo lang. Kamatayan po. Sana patayin po ito ng ating gobyerno. Wala pa kasing batas na ganun, ano? Yun ang problema. Walang batas na ganun. Kaya hanggat wala pong parusang kamatayan sa ating bansa, hindi po mawawala ang corruption. Tama, di ba? Hindi po mawawala yan. Lalo lang madadagdagan. Diba? Kasi ang style naman nila, madali lang magnakaw dito sa Pilipinas. Oo, nakaw ka muna ng pagkarami-rami, tapos pag iimbestigahan ka na, pwede ka na lumabas ng bansa. And then pag iba na ulit yung presidente, amo mo na ulit yung presidente, o balik ka na ulit ng Pilipinas. Walang mangyayari. Hanggat walang parusang kamatayan. Diba? Kasi sa impormasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Pero may commitment sila sa iyo, sir, na uuwi sila kapag pinatawag nyo na po sa Blue Ribbon? Hindi, wala kaming makita kasi nasa ibang bansa, so hindi namin malaman kung ano isasagot na. Pero may representative sila. Ang problema lang, may capacity ba na i-represent naman sila, lalo na sa mga tanong na very crucial. So, maaari namin silang ipa-aresto eventually. Binigyan ni Edie Marcoleta na hindi ito matatawag na pagtakas ang ngayon at hindi rin anya mapipigilan ng Blue Ribbon Committee. Ipinaliwanag. Bakit hindi? Hindi matatawag na pagtakas. Alam naman mga hearing. Tapos nasa ibang bansa. Anong tawag doon? Natsamba lang? Na timing lang? Ay, naku Marcoleta, bakit ganyan ka mag-explain? I-declare mo na agad na pagtakas yun. Pagpalagay nating alam na nila na iimbestigahan sila, o hindi pa nakapagbigay ng patawag yung Senado or Kamara,
naisip agad nila Amerika muna ako para may dahilan. Habang hindi pa ako pinapatawag, Amerika muna ako. Kasi pagdating ko doon, may dahilan. Kasi in case na magbigay ng invitation, may dahilan ako. No, nasa Amerika po ako ngayon eh. Oh. Diba? Nasa Amerika po ako ngayon. Ano na yan? Pagtakas. Pagtakas yung tawag doon. Huwag nga kami. Di matatawag na pagtakas. Sa mababatas na ang lookout bulletin order lang ang pwedeng hilingin ng Senado sa Bureau of Immigration at korte lang ang pwedeng mag-issue ng hold departure order. Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert So, yun lang yung balita, medyo palpak din si Marcoleta dito. Kayo, pabor po ba kayo sa sinabi ni Marcoleta na hindi daw po matatawag na pagtakas yun? Ginagawa tayong boba. Wag naman sana, Wag naman sana ganun. Oo, magpakatao kayo. Wag naman, yung kami ginagago. Ay, sus Mariusip. Anyway, ito yung bigyan natin ngayon ng reaksyon, Itong Diskaya, pamilyang Diskaya at konektado ito dito kay Rodrigo Rua Duterte. Diba? Duterte staff contractor at the DPWH gold mine he opened since 2016. Sabi nga ni Sara Diskaya, nagsimula po sila talagang mamayagpag noong 2016 talaga. So, pag sinabing 2016 mga pre, panahon po yun ni Digong. Diba? Habang tayong mga mamamayan ay abala upang mabuhay araw-araw, may mga chosen contractors. Naabala rin. Pero sa paghakot ng bilyon-bilyon sa kaba ng bayan. Grabe. Bilyon-bilyon sa kaba ng bayan. Diskaya, isa sa mga lucky 7 ni Duterte. Quietly cornered billions in DPWH projects with Bongo's blessing. Digong's protection and the people's money. Natural naman po, kung iisipin nyo, may protection po talaga si Digong dito sa pamilyang Diskaya mga pre, o Diskaya couple, Kasi halata naman yung kanilang pagnanakaw at biglang pagyaman, pero si Digong po, tahimik po. Hindi po siya maingay, tahimik lang na tao si Digong. Kaya sa sobrang galing po ni Digong, yung pagnanakaw di umano ng Diskaya couple ay hindi po nalaman ng mga Pilipino sa panahon ni Digong. Diba? Tama po, diba? Pero sa panahon ni PBBM, dahil napakagaling ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nalaman po natin ang lahat. Diba? Nalaman po natin na itong sila Diskaya mga pre, ay mga tinanim pala ni Digong dyan. Di umano tinanim pala. Upang magpayaman, magdakaw, pasarap buhay, pa-wine-wine. Diba? May mga, may sasakyan pa silang, hindi naman pulis pang Kalawakan. Pero parang gano'n na rin. Di niya pala maglagay ng fuel. First time ko makita, batukan kitang hayop kang babae ka. Hindi mo naman pera yan, arte mo. Dapat kung may bitay lang sana, dapat isa yan sa bitayin eh. Diba? Parang teleserye ang nangyayari. Pero, mas mahal ang production cost. Kasi pera ng bayan ang ginamit. May mga kontraktor na halos hindi natin narinig noon. Totoo po yan. Kasi sa protection po yan, ni Digong Pero bigla na lang naging golden boy ng DPWH under Duterte. Galing mo, Digong. Palakpakan natin sa utak ang taong yan. Uy, grabe. Kung may lucky noodles, ito naman ang lucky 7 contractors ng Digong. Isa na dito ang Diskaya na ngayon lang unti-unting lumalabas ang pangalan at role niya sa malaking flood control scam. Inamin nyo pa kasi, bilyonaryo kayo eh. Inamin nyo dyan kay Julius Babaw. Ayan yun na pala. Diba? Ayan. Buti nga sa'yo. Diba? Ang kapal na mukha nyo. Ang totoo,
Kung hindi ka alaga ni Duterte, hindi ka makakakuha ng ganyan kalaking kontrata. Totoo naman yun. Diskaya is not just a contractor. It's a modus. Oh, imagine may bidding daw po na mangyayari. Oh, 6 na company pag-aari niya. Yun, maglalaban-laban sa bidding yun. Maglalaban-laban sa bidding yun, yung 6 na yun. And then, ang mananalo siya din. Grabe yung modus, ano? At kung ikukwento natin ito sa ating mga anak in the future, kailangan nating sabihin ang totoo, anak. May panahon sa kasaysayan ng bansa natin na kahit hindi ka politiko, basta kaibigan ka ni Duterte, pwede kang maging bilyonaryo gamit ang pondo ng bayan. Grabe, no? Totoo naman yun. Naniniwala po ako dyan. Basta tropa mo si Digong, walang problema. Yung pera ng taong bayan, mabibigyan ka rin yan. Magiging bilyonaryo ka pa. Magiging bilyonaryo ka. The Diskaya modus operandi. O yan Grabe yung Diskaya kasi, akala natin matitino, di ba? Wala pala. At least nabuking po, natauhan po yung karamihan sa atin. At yun naman yung maganda, di ba? From 2016 onwards, Diskaya bagged billions of worth of DPWH projects, especially under the flood control program. Hindi lang ito simpleng kontraktor. Partner ito ng CLTG builders ni Bongo. Grabe, no? Basta mga Duterte talaga nagtutulungan sa yung pagnakaw ng pera ng taong bayan. Diskaya was consistently included in Duterte's inner circle of favored contractors. Grabe, no? Lucky 7. Napakaswerte niyo talaga, no? Kaya nga tinanong si Diskaya couple, no? Tinanong sila. Maswerte daw. Bigla daw silang yumaman nung nag-DPWH na sila. Sarap ng buhay, pati anak. Dapat sampahan ng kaso itong mga ang kakapal na muka. Itong mga makakapal yung muka. Diba? Ang arte-arte pa ng anak nyo. Galing naman sa nakaw yan. Batukan ko yung mga pamilya nyo eh. Gusto nyo? Buisit kayong lahat. Mga magnanakaw kayo. Wala talagang mapapala yung Pilipinas kung ito'y hindi mamamatay itong mga tao na to. Sana may parusang kamatayan. Ang buong pamilya patayin po na lahat ng nakinabang dyan sa sa flood control na yan, yung mga pera na yan. Dapat patayin po. Sana nga po may batas na ganun. Para patay lahat. Diba? Walang hiya talaga na kumukulo yung dugo ko dito sa mga maaarte yung anak, pero yung kinakain galing naman sa nakaw. Diba? Pabili-bili pa ng mga bags, mga mamahaling relo, at kung ano-ano pang mga damit, diba? O 100,000 millions yung halaga, tapos yung mga taxpayers lumalangoy po sa baha. Pero sila ang sasarap ng buhay. Pukin ang inang yan. Diba? Ay, nako. Anyway, dito na lang siguro muna yung aking reaksyon. Medyo kailangan ko siguro munang magkape. Nanggigigil ako eh. Oo. Diba? Kung nakakapanggigil po talaga. Hindi pa po nakapag-follow sa atin. May TikTok po tayo, may Facebook po. At syempre mga preno, ayan sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel para naman po maging updated kayo sa lahat ng ating mga uploads. Nakakakupal no? Nakakapanggigil. So paalam po muna pansamantala. Ingat po at kita-kits po tayo sa susunod na video.